Mga katiwala, ako po si Bishop Roderick Pabilio, kaisa po ninyo sa pagiging katiwala ng buhay, ng kalusugan, ng simbahan, ng pananampalataya, ng kalikasan, at ng ating mga kayamanan. Samahan po ninyo ako sa lakbay nilay dito sa Less is More. Hello! So ngayon binibisita po kami ng mga clergy ng Maynila kasama si Cardinal. So nandito sila, pupunta sila dito sa Curia at pagmimisa sa simbahan. Mabuti naman nakita nila ang aming kalagayan at sila po ay nakastay sa El Nido. Ito yung kanilang R&R, ang kanilang rest. Kaya nagpapasalamat naman kami na dumating ang mga padre dito at makita ang aming kalagayan. Ay, sorry. Magandang hapon. Just maray na hapon. Ano namuwayat kayo, Bishop? Hindi din na upo. Hello! Yan, puro mababait dyan. Kayo daw po ang nagpuro nito. Hello, how are you? Hi. Hello. Bishop. Ano pinagagawa ko pala? Good to see you again, Paul. Good to see you. All right. Malate. Oh, sige. Meron ka. Oo. Simpleng buhay lang, ha? Oo.
Hello, Nono po. Former secretary ni Bishop sa Manila. Pwede kayo dito maglakad-lakad. May enough space. Welcome to our place. Because we are such a big group, I will just bring you around, going to the church. We just walk to the church. I just show the place, and along the way, you can look, no? So this is our Tarabidan gym. Tarabidan is a local term for sama-sama. And then that one also is a new building, that green building. And that's a formation building, and also we have the office of the social action there. You see a blue building, that's the building that was burnt and we built it up. The new one, this is our kitchen and our refectory. And then we'll move back to the chancery proper. We have our rooms there and then our offices, a two-story building. So this is the whole Palawan. Hello! Ito yung part of Puerto Princesa. Yung talangan. Ito yung part ng Taytay. Up to Busang. Baswang lang pala ito. Sa yun pala. So nandito kayo sa El Nido. Dito tayo sa Taytay. So we have island parishes. So ito, Dumaran, may dalawang parokya. Puyo, Butaya, Concepcion, Dilapacan, Busuanga, Tulion. So yung mga islands. So I just came from Busuanga. Babalik ako din sa Kulon para sa mga pastoral visits. Ilan ba? Mag-ano lang po kayo? Mga 31 planes. 31 pa? Pwede mag-vote, pero may plane ako para maganda sa Kulon. Kasi pa-practical. And then you can see a small chapel, which was the original cathedral. When the cathedral was not yet around, it was the ordinations were done there in a small church now, small building. And then in the middle, there is kind of a bahay kubo where we receive our guests. And then you see a lot of a garden. We are trying to promote organic gardening, and all of these are organic. And then we move to the cathedral, and we'll have our mass there.
bihira po kami mabisita dito kasi ang layo namin sa sentro. Maraming mga bisita ay nandoon sa Puerto. Kaya talagang malaking karangalan na nandito kayo sa amin. Nakikita po ninyo ang aming kalagayan ngayon. Ito po yung aming katedral. Ako po'y nagpapasalamat kay Bishop Ed sa pagkaroon ng vision na magkaroon ng ganitong malaking simbahan. Sinimulan ko ito ng mga 2008 at hindi pa natapos. Nasisira na at itong mga glasses namin ay nasira na nababiyan ulit. Kaya ngayon po ay sinisikap namin na ito po sana ay mapatapos. Sa tulong ng maraming mga tao. The truth is, we are here not just for a well-deserved rest and recreation. We are here not just to enjoy the beautiful sceneries and delicious food. We are here to fulfill a promise that we have with Bishop Roderick. You know Bishop Roderick, before you left Manila to transfer to this apostolic vicariate, and whenever you visit Manila, you always invite us to visit you here. We took that invitation seriously, and we promised you that we would go. That is why we're here. It gives us so much joy to see you, to see your new home, and to see your new community. We feel a special affiliation with the Apostolic Vicariate of Taytay, not only because it is a part of the ecclesiastical province of Manila, but also because of you. Kanina po, Bishop Roderick, sinabi mo sa iyo, pumili, na sana ay mahalin namin ang Taytay, kahit man lang bilang isang kaaway o hindi kaano-ano o hindi kamag-anak. Kasi yun ang expected sa mga Christians, mga Christian. Otherwise, pareho kami sa mga pagano, sa mga Gentiles na ang minamahala ang mga kamag-anak. Pinaalala ko sa mga pari ng Archdiocese of Manila na kamag-anak natin na malapit ang Diocese of Taytay. Great-great-granddaughter ng Archdiocese of Manila ang Taytay. When we left Manila, it was during the pandemic period, and so we were not able to say our goodbyes formally. We were not able to gather, so this is some kind of God-given opportunity wherein we will thank you, we're thanking you for your long service in the Archdiocese of Manila, subsidiary and apostolic administrator. And we assure you that we remember, and so we are so grateful, and we chronicle your acts and letters as you were serving in Archdiocese of Manila for several years, again as auxiliary bishop and as apostolic administrator. May I call Father Sid Marina to hand over to Bishop Roderick these 3 volumes of his acts and letters in the Archdiocese. Also, a month before coming here, in the Archdiocese of Manila, we launched a new ministry on cooperative and social enterprise. And we proposed to the Cardinal that we get a fund from the Quiapo Foundation to give it to the
Diocese of Taytay seed money for their own cooperative ministry and cooperative and social enterprise. And we are happy to note that the Quiapo Foundation is donating 500,000 pesos as a startup fund for the Diocese of Taytay Ministry and Cooperative. Well, Bishop, magandang gabi po. At kami po sa aming bikaryato sa aming syudad sa Pasay. Pero kami po lubos na nagpapasalamat sa naging paggabay niyo po sa amin sa maraming taon. At doon sa mga naging pagbisita niyo sa aming mga parokya, lalo na nung pandemic na. No? At recently in the Presbyteral Council, pinag-uusapan po yung naiwan yung sabihin natin ay direction ng Manila para sa stewardship and program ng mga parokya. And naalala po namin yung inyong mga pagbisita din sa aming bikaryato at twice ng paggather ng mga laiko para maunawaan po yung programang ito para sa ikauunlad ng pananampalataya at ng bawat parokya. At ang inyo po naging halimbawa ng dedikasyon at ang inyong pagbabahagi ng kaalaman upang yakapin ang Diyos sa mga mahihirap, amin pong dinadala sa aming paglilingkod ngayon sa Pasay. No? So, Bishop, maraming salamat po. Sa ngalan po ng community ng MASFI, ang ating Manila Archdiocesan Seminary Systems Incorporated, taus-puso namin pinararating ng ating mga paring tagahubog, ng mga tagapagturo, ng ating mga seminarista, ng ating mga laicong collaborators sa paghuhubog ng seminarista. Ang aming taus-pusong pasasalamat sa inyong pakikilakbay sa amin sa halos 15 taon, lalo-lalo na sa mga huling taon kung saan bilang administrator bago at sa panahon ng pandemya ay ginabayan nyo ang komunidad para ito'y maitawid natin at maipagpatuloy sa kabila ng maraming uncertainties na dinala ng panahon na iyon. On a more personal note, I wish to also take the opportunity to personally thank you for being part of my 25th sacerdotal anniversary celebration. Nangyari sa loob ng pandemya, nawala lahat yung mga plinanong pagdiriwang, pero yung inyong pong presensya at pagtanggap ng pagpapanibago ng pangako ay nagbigay ng kakaibang kahulugan sa kakaibang pagdiriwang ng anibersaryo sa taong iyon. Something that I will always cherish. Magandang gabi po, Bishop. At alam niyo naman po, alalang-alala pa po ninyo na ako po ay ang inyong katangi-tanging pari na inordinahan ng panahon ng pandemya. And we are all familiar with that dahil it was the solemnity of St. Joseph and the day after nag-lockdown po ang Maynila. For another lockdown. Kaya malaki po ang pasalamat ko. Not just for the fact of ordination o yung biyaya ng pagkapari na sa inyo po ay dinaan ng Panginoon. Pero higit sa lahat yung paggabay po noong buong, sa akin mahalaga po yun, no? Personally, yung paggabay noong kasagsagan ng pandemya, yung paggabay po na yun sa akin, yun ay iningatan ko sa aking alaala dahil at least yung mga panahon na we get up close and personal with you, tinatanong niyo po kami kung kumusta na kami doon sa aming mga assignment, ano ba yung mga ginagawa namin habang pandemya, how do we cope with it, anong mga ministry, saan mo nakikita yung sarili mo. So hanggang ngayon po na
yung pong mga bagay na iyon, iniingatan ko po yun. Pinahahalagahan ko po yun dahil sa inyo rin po namin nakita kung ano ba ibig sabihin ng maging tunay na pastor in a very intimate and personal setting. Hello sa inyong lahat, mga kapatid natin, brothers and sisters. It's Apostolic Vicariate ng Taytay. Of course, sa pangungunan ni Bishop Pabilio. I'm Father Jade Licuanan mula po sa Archdiocese ng Maynila. And from the time that we set on the soil of Taytay dito sa El Nido sa airport, we felt so welcome and at home on behalf of the priest. Maraming salamat po sa Apostolic Vicariate ng Taytay sa pangunan ni Bishop Pabilio for giving us this very rare opportunity of celebrating our being brothers sa napakagandang lugar ninyo dito. Kung pwede lamang kunin namin yung ilang ektarya dito, lagay namin sa Archdiocese of Manila. Again, God bless you. Bye! Hello, magandang hapon po sa inyong lahat. This is Father Leo Ignacio from the Archdiocese of Manila. Alam niyo po, pangalawang punta ko na po dito sa AVT. Noong una po ay kasama ko yung mga Quiapo priest at dito po yung second time. Nakaranas kaming magkumpil si Bishop doon sa San Vicente 2 beses at grabe yung pagtanggap ng mga tao sa kanilang mga bisita at panauhin. At ngayon na naman, naranasan kong muli yung pagtanggap ninyo. Maraming salamat po Bishop Pabilio at sa community po ng Apostolic Vicariate of Taytay. Alam niyo po, sa pag-stay po namin dito, masaya, nakaka-relax at laging maganda yung karanasan namin sa dagat, sa kalikasan at sa mga tao. Kaya God bless you. More power. Nagpapasalamat po kami sa mainit na pagtanggap para sa kaparian ng Archdiocese ng Manila. Ano po? First time ko po dito. Salamat po sa mga ngiti, sa mga magandang pagpapakita ng pagiging hospitable. Ano po? Salamat po sa magandang tanawin. Salamat po sa masarap na pagkain. Salamat po sa lahat. Pero siguro ang pinaka gusto kong sabihin ay maraming salamat sa pagmamahal na pinapakita nyo para kay Bishop Pabilio. Alam niyo naman na galing siya sa Archdiocese of Manila. Opo. Napakagandang tingnan na masaya siya dito. Na alam namin na sa kanyang pag-alis sa Maynila ay may mga relasyon na sabi nga ay parang biglang natapos, pero yung pagpunta namin dito ay isang pagbalik ala-ala sa mga pinagsamahan noon. Siguro yun po, maraming salamat sa pagmamahal, sa pagtanggap kay Bishop Pabilio at sa pagtanggap nyo sa kanya. Ganon din kainit ang pagtanggap nyo sa amin. Siguro po ang aming maiambag ay panalangin. Panalangin at pakikipaglakbay sa inyong lahat. Salamat po. Taos puso tayong nagpapasalamat sa kay Bishop Broderick, especially sa kanyang pag-alaga ng Archdiocese ng Maynila, especially during this emergency period brought about by COVID, Ang sinasabi na doon ay, I cannot just imagine how Manila would be without Bishop Pabilio at the helm at the time of this COVID situation. So I know na napakahirap ng sitwasyon ng Maynila at that time. And I know you were the administrator, and each time you have to consult whenever you have to make an important decision. You have to call at least by Zoom ang mga members ng Board of Consultors. Mas mahirap ang role mo that time, I think, kaysa Archbishop of Manila. And because of you, Manila was in a very good shape when I took over. Marami pong salamat. Talagang taos-puso ang pasasalamat ko na kayo'y dumalaw dito sa amin
na tayo ay nagsama-sama rito bilang magkakaibigan ngayong gabi. Salamat po sa pagpili nyo na pagpunta rito sa amin. We can say that it was all grace of God. When I came to Manila in 2006, I didn't know how long I would stay there. No, kasi bilang auxiliary, you have to be ready kung saan kayo padadala. I never imagined I would stay that long. Palagay ko yan yung pinakamahaba kong stay sa isang posisyon dito sa Maynila. Tapos ganun din nung pagpasok ng pandemya. When I brought Cardinal Tagle to the airport nung paalis na siya at sinabi na ako ay maging administrator, hindi ko inakala na ito'y tatagal. Nakakala ko, yan ay madali lang. Few months, may i-announce ng Archbishop. At hindi na inakala na magkakaroon ng pandemya. At hindi natin alam ano yung pandemya. We had no experience. We were thinking na malapit lang yun. Siguro dalawang buwan, 3 buwan. Pero tumagal ng ganon. But it was all grace. Pangkapa-kapa, every step ay kakapain mo. No, kailangan na ba magdesisyon? Kailangan na pag-usapan to, baka matatapos na kagad to. No, and I'm also very grateful na nagkaisa tayo. I found you very much open, saka obedient sa mga pinag-uusap natin. And also very open, bringing out your own comments sa mga decisions natin. Kaya ako'y nagpapasalamat din sa inyo. Kaya malaking tulong po ang inyong pagdating, lalong-lalo na ang inyong mga pledges, ang inyong mga binigay. Para po sa katedral. Kasi malaking pabigat yun. Na kailangan sana matapos kasi hindi pa nga natapos, nasisira na. Kasi matagal na nakatiwangwang ng ganyan. Wala tayong magawa na dumating ang pandemic. At pagdating ko rito, dumaan pa yung ulit. Kaya salit na tingnan yun, yung mga tao na salanta ng ulit, ang aming for 1 year, ang aming pinuntahan, ang aming ilalagaan. So ngayon, medyo nakakahinga na, kaya malaking ginhawa yun kung natapos yun, and we can really go on maybe pastoral work na kailangan gawin. Kaya maraming salamat po sa inyong suporta at sa inyong mga pledges. Patuloy sana natin. Sana pag nagawa ilan, masasabi natin, ginawa yan hindi lang ng taga-Taytay, pati ng taga-Maynila. Thank you very much.